Meron lang take doon meron doon ko nabasa na take dito sa problema sa edukasyon natin. Kailangan daw talaga na hasain na rin ang ating mga guro. Syempre. Hasain na rin natin teacher ang mga training. guro. O hindi na lang Teacher training hindi na lang dapat, problema sa estudyante ang kailangan pagtuunan natin. ng pansin. Yes. Alright. Sa Double B! Senator Amy, nasa ating linya na. Senator, magandang umaga. Si Joel Siweng. Live po kayo si Super Radio DCWB, GTV. Magandang umaga, ma'am. Hi, ma'am. Long time no hear, Joel and Weng. Namimiss ba ninyo? Namiss Do you wish you were in Congress still? Naman, of course. Ma'am, meron na pong mga... Magkamatch tayo, nagkaabot-abot ng mga gurang sa media, gurang sa Congress. Alam mo, 12 years kaya ako doon, overstaying. Ngayon kaaway na namin. Ano Kaaway, ba yan? oo nga, Bakit nga? ma'am. Kasi hindi ba kayo pwede magbate? Oo nga, kasi merong mga nananawagan na ang presidente na po ang mamagitan. Yes. Para kayo daw po'y magkasundo. Ano ba ang ewan take ko, niyo po ako- rito? Ewan ko, hindi naman ako nakikipag-away. Sila nag-umpisa. Sabi, walang pake ang Senado. Umalis kayo dyan. Tapos na to. Pagkatapos noon, pag inugali mo, yung ugali nila, nag-iiyak. Ngayon, ayan na, ceasefire. Ayan. Ewan ko ba? Ano ba yan? Actually, nakaka-corny na sa totoo lang. Pero At, ma'am, yung possibility na magkatagpo pa sa iisang punto ang dalawang panig. Alam mo, wala namang pinag-aawayan kung tutuusin. Kung talagang, basta sana nagstay na lang sila dun sa usapayin. Kasi nagkasundo na yan in front of the President, Speaker and Senate President, na ipapaubaya na muna sa Resolution 6 ng Senado. Early January to, no? At titigil muna yung PI. Aba, yung PI nila na yan, tuloy-tuloy pa rin. Tapos hindi kinilala yung pinagkasunduan. Ang labo naman nilang kausap. Tuloy-tuloy pa kasi yung PI. That's the problem. Dapat yun ang ceasefire. Merong panawagan si Senator Chis Escudero, rentahan na ni Presidente yung kanyang pinsan, si Speaker Martin Romualdez. Sabi naman ng ilang mga congressman, hindi dapat nire-rentahan dahil hindi naman daw puppet ng palasyo ang... pambihira. Opo, Actually, parang gun rogue na nga eh. Gun rogue na yata si Speaker. Kasi tulad ng sinabi ko, sinabihan na siya ng Pangulo nung early January. Noong hindi nagkasundo, nagprotesta yung mga senador, pumunta sa Malacanang, pwede ba rendahan na yan? Part 2 na to. Di nag-usap na naman. Pero yung pinadalang sulat, iba na naman, sabi, okay, balik sa Resolution 6, pero may alternative PI na naman. Naku, sa pangalan pa lang, matutuwa ka ba naman? PI na naman daw. Sabi namin, paano ba to? Hindi talaga may isang salita itong mga to. Pambihira Ma'am, naman sa to. ngayon, priority, nasa gumugulong na yung pagdinig ng Senado dito sa resolution of both houses number 6. At ang pangako po na liderato ng Kamara, once maaprubahan naman ito ng Senado, sigurado i-adapt nila kung ano yung inyong i-aprubahan. Yun ang sinasabi, pero wala hindi- na kaming tiwala. Kasi in the meantime, nangongolekta sa amin sa Benguet. Sige-sige pa rin yung suhulan dyan sa PI na yan. Akala ko ba, itatabi na yan, isasantabi, tapos doon na tayo sa Resolution 6 para pag-aralan at isabatas yung tamang pamamaraan. Huwag naman itong suhulan. Nakaka-insulto at hindi alam ng tao kung anong pinipirmahan nila. Kala na ayuda. Tapos tinatakpan pa yung papel. Tapos bibigyan pa ng pera. Ang sagwa naman talagang nakaka-insulto eh. Pero ma'am, ngayon nagumugulong na yung RB 86 na yan, at pwedeng i-adapt na lang ng Kamara. Hindi ba pwedeng isantabi kung ano man ang alitan ng dalawang panig at doon tayo mag-focus sa priority? Actually, di namin pinapansin sila. Sa totoo lang, yung mga sagutan-sagutan, ako wala na. Hindi nga ako kasama dyan. Kasi natawa naman ako kasi nag-iiyak. Pag inugali mo yung ugali nila, hindi pala nila kakayanin. Eto nga, hindi na ako nakialam dyan. Tuloy-tuloy lang investigasyon tungkol sa suhulan. Tuloy-tuloy rin ang pagdidinig ng mga dalubhasa, mga constitutionalist, lahat yan. Sina Davide, Vivi Mendoza, Ascuna. Ang gagaling nila sa totoo lang. At tinuturuan tayo dahil ang totoo, yung CONCON at yung CONAS, nagawa na natin. Pero kailanman sa buong kasaysayan ng Pilipinas, di pa tayo nag-PPI. At yung People's Initiative, hindi naman pwedeng maging Politicos Initiative.
Okay. Senador, ayaw ho ng Kongreso na binibigyan ho sila ng deadline. No? Pero kailan nyo Ay, ayaw ng Senate. Kami hindi nagbibigay ng deadline. Sila Opo. nagsabi Oo nga po. na yung tanning daw Marso. Opo, binigyan kayo ng tanning. Sabi ng mga senador, hindi pa pwedeng lagyan ng tanning ito. Pero kailan nyo nakikita na maayos po at matatapos natin yung debatehan at pag-alam ko ano ba yung mga provision dito sa ekonomiya po ng ating saligang batas ang dapat natin baguhin? Sabihin na natin ang totoo, no? Magpakatotoo ka, sister. Yun na lang ang payo ko. Huwag namang economic ek-ek. Alam naman natin, hindi economic ek-ek ang pakay. Bakit hindi na lang talagang ipagtapat kung anong nais? Talagang kung term extension, ayan, yung 3-year term na yan, na nagbibigay ng korupsyon at kung ano-ano pang ideya, palagay ko, lahat sang-ayon na habaan na yung termino. At kung no term limits, pag-usapan din. Basta anti-dynasty, ano ba talaga? So, ang ibig ko sabihin, magtapatan tayo. Ang problema, wala nang tiwala sa isa't isa. Maniniwala ka ba na magbubuklat tayo ng saligang batas para lamang sa advertising industry? Ilang bilyon investment ba yan para gumawa ng jingle na hindi naman marunong magtagalog yung mga dayuhan? Ang labo parang walang maniwala. Ang alam natin, ang pakay talagang political. Okay, ma'am, dahil sa pagkakasabi ninyan, ibig po ba sabihin na pagdating sa dulo, nagkabotohan sa resolution of both houses number 6, hindi boboto si Senator Amy Marcos sa resolusyon? No, hindi ko pa alam kasi kung ano yung forma ng resolution. Tulad ng sinabi ko, magpakatotoo tayo. Kung talaga yung pakay nila, paltan yung sistema ng gobyerno, ipagtapat na. Huwag nang ikubli sa advertising at sino-sino pa dyan sa media na dinadamay. At yung edukasyon, talaga naman, wala naman tayong pakialam dyan kasi nagsipasok na yung mga foreigners, wala naman problema sa culinary, sa tourism. Andyan na sila So ano pang kailangan dyan? Kaya ang duda ng lahat, talaga namang gusto, paltan yung political. Kung term limits, go. Sige na, pag-usapan na. Magtapat tayo. Yung parliamentary at presidential na maliwanag, na pinag-uusapan lagi dyan sa Kamara, pag-usapan na rin. I-debate natin ng todo. Pero, magsabi tayo ng totoo. Yun. So, may duda si Senator Amy dun sa kahit po nangako sila na kung ano yung i-aprobahan ng Senado, i-adapt lang nila. May duda kayo na may sa katuparan niyon? Parang kasi, ang duda ko, talagang hindi economic ek-ek ang pakay. Yun naman talaga ang inuuwian namin. Kaya sabihin na yung totoo. Para sa akin, buklatin na lahat yan. Walang problema. Basta i-debate, ilagay sa tamang pamamaraan, at huwag insultuhin ng mamayang Pilipino na suhol ng suhol. Kung hindi po ipagtatapat ang tunay na pakay at tsuktsakin lang po nila, tingin nyo po, wala akong kahihinatnan. Ito pong usapin na ito. O isipin mo, 15-14 billion ang gagastusin for nothing. Abay, kung ganyan ang gastusan, ipamigay na natin sa Davao sa mga nasira dyan sa baha, ipamigay na natin sa earthquake, ipamigay na natin sa lahat ng nangangailangan. Kasi ang laki-laking perang gagastusin, pagkatapos kalokohan lang, walang uuwian na talagang substantial, ika nga. Di gawin na natin yung tama. Pero magtapat tayo, ano ba talaga ang nais? Okay. Ma'am, nagkaroon kayo ng investigasyon dito sa sinasabing anumang mga question sa People's Initiative. Masusundan pa po ba yung inyong investigasyon at saan hahantong ito? Hindi ko alam kung ilan pa, pero ang alam ko, kailangan namin kausapin yung attorney Anthony Abad. Pagkat yung attorney Anthony Abad, siya yung nakapirma, yung Anthony Abad et al. Hindi ko na nga papakialaman yung et al at hindi natin kilala kung sino yun. Pero yung Anthony Abad, kailangan madinig kasi siya yung nakapirma sa lahat Asan daw po si Anthony Abad? Nakarating na raw ba sa bansa? Nakabalik na raw ba? Senadora? Ewan ko, sabi niya pwede na daw siya February 8, tapos sabi niya February 10. Nag-schedule ako ng February 13, talaga pang Valentine's, nakakainis ang tawag dito. At sabi naman, pupunta, tignan natin. At sa kabila nun, alala ninyo yung 55 million pesos na ginastos sa commercial, sa TV ad. Yun, tinatanong rin ng ating menorya ni Senator Pimentel, sino daw yung mga donors noon? Kasi si Mr. Oñate ng pirma, inako niya yung kalahati. Opo. Pero yung isa pang kalahati, napakalaking pera. Sabi niya, may mga donors. Pero ayaw naman bigay yung listahan. Wala naman sa BIR yung donors list. At saka yung donors tax, may tax ang donor
ayun o, ipakita kung saan galing yung pera. Malaki-laki kaya yung 55 million na ang sabi niya, bitbit daw niya yung buong cash na ganun kay Mr. Greg Garcia. Pero bakit yung voucher, yung resibo, nasa Abisado Law Office. Kaya nalilito kami. Sana mabuo yung kwento. Yun lang. Okay, February 13 yung susunod ninyong pagdinig. And hopefully nandun na si Anthony Abad. At may kasamang ka-date kasi, Weng, that's... Valentine's Day. Oo, the day before Valentine's Day. At baka yung etal, yun ang kanyang ka-date. Naman, ma'am, huwag mong papanain si Attorney Abad, ha? Oo nga, Huwag mong kayo papanain, talaga. Alam mo naman, yung mga February 13 at February 15, maraming extra. Ayun naman. Ma'am, salamat sa oras, ha? Thank you, Maraming Mama. Happy Valentine's sa inyo Thank lahat. you. Kung Advance, si advance, Pachay, ma'am, kung advance. Pachay. Ingat Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Senator Amy Marcos, mga kapuso.